Bago ho natin umpisahan ang pagtatanong ng mga senador dito kay Matibag, palakpakan ho muna natin ang ating mga kababayan na talagang napakatindi ang suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Take note ha, pagkatapos ho nilang kinuha ang pera sa PhilHealth, binenta ang ginto, mga program appropriation, mga ghost project, at sandamukal nakakurakutan dito sa administrasyon na to na pinampupondo para siraan itong si Vice President Sara Duterte. Number one pa rin ho itong si VP Sara sa 2028 presidential election. Syempre, at ang kanyang ika nga ay mga kaalyado, nangunguna din ho si pagka-vice presidente. Una na ho dyan, itong si Senator Robin Padilla, number one. Palakpakan ho natin, number one, Senator Robin Padilla. Sinundan ho siya nito si Senator Christopher Bongo, number one. Nasaan na yung Tulfo Brothers? Nasaan na yung gusto maging presidenteng Ping Lacson Boy Tago? Wala kayong puwang sa sambayan ng Pilipino. Alam ng sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang tunay na nagtatrabaho at nagpapakasasa at nagbibida-bida lang dyan sa Senado. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Noong sa uling video natin, ika nga nakita na sa sambayan ng Pilipino talagang kung gaano kagaling itong si Atty. Villuan. Dito naman, papakita ko sa inyo kung gaano ka-eng-eng itong si Erwin Tulfo. Game. Or for the interjections and interventions of some of the senator judges. You have your 5 minutes, Counsel. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Lacson, thereafter Senator Judge Raffy Tulfo, and hopefully Senator Judges Villanueva and Pangilinan. That might be in excess of 5 minutes already. We will just Your Honor. we're making the most out of the 5 minutes. Yes, Counsel for the Just one manifestation, Your Honor, Yes, Counsel. regarding the interpellation of the good Senator Ontiveros. We just want to step for the record, Your Honor, that insofar as the Las Cañas affidavit, the Vice President was never given an opportunity to respond to it Formally. formally. Noted, Senator And- Judge. Yes, Counsel? Counsel for the respondent, anything additional? And the VP was also not made to answer to the what was it? And it was not part of the impeachment complaint, Your Honor. For the record. Noted. Noted. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating pong testigo, kahapon po nabanggit ho ninyo na meron na po kayong persons of interest na umano'y kinausap na po ng VP Vice President Sara Duterte para patayin umano ang Pangulo, First Lady at former Speaker of the House. Ang tanong ko po, paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out? Ganito po yan, sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yung nga po may tinatawag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo doon sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang atin pong sinundan. Okay. Without mentioning po kung sino itong mga tao na ito or yung pagkakilala nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Well, siguro po, ganito, although I cannot reveal so much in the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po. So we're using... Wala kayong persons of interest kasi kung meron persons of interest, matagal nyo nang tinrabaho yan. Ito talaga si Melvin Matibag. Ayan ang problema sa iyo, Matibag eh. Administrasyon, inuunggoy na sa bayan ng Pilipino, pati NBI ba naman, gusto nyo, unggoyin nyo kami. In 4 months, may mga sinusundan po tayo. Ang una-una ating pong tinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay.
at yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa? Pag may nangyari kay BP Sara. Okay? Pero in fairness ha, base sa natin aking dito? base sa aking nakikita ay talagang puspusan na naging training nyo ng mga prosecution doon sa paulit-ulit na papatay, hand for hire, umuuna, kabalbalan. Tingnan na natin kung saan spear po papasok. Yan. Sino ba yung pwede? Saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino. Saan po ba pwedeng nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya ay vice presidente at ang dating pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon Praning na praning, adik na adik ang galawan ah. Yan ba iniisip ng mga ng mga taga Malacanang? Adik na adik, Brad. Pambihira yung mga men in uniform. Ano nga sila? Di nga sila makapagsalita ngayong mga panahon na to eh. Pambihira naman. kami po rito na na-appoint pa niya nung panahon Adik na sila na adik ang galawan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President sa security group at yung pong mga double death squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down hanggang sa ngayon. Kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan Yan. na personalidad po. Okay, panghuli ang pangalawa sa huling katanungan ko po, Ginoong Testigo. Wala kayong natitrim down. Kasi kung meron talaga, matagal nang nakakulong yan. Ikaw talaga matibag, bobolahin mo na naman kami. Di ba? Wala kayong persons of interest. Wala kayong hawak na ebidensya, wala kayong kung ano pa man. Ang meron kayo, ayan, impeachment, siraan si BP Sara. Ay ito pong threat na ito po hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute. Huwag ka tatangat. Hindi conditional threat. Conditional. Conditional yan. Dapat ang NBI protektahan si VP Sara para hindi mangyari ang kinatatakutan nila na yan. Talagang si Bendalo, pambira ka naman. Anytime na mga sinasabi ninyong persons of interest. Oh. Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito. Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, na-imporma na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nilang kanilang gagawin at hindi po sila malingat sa kanilang seguridad? Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin Anti-Claire, doon. kausap nila si There's Anti-Claire. always continuing threat assessment po na ginagawa po kami. Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Lacson. Thereafter, we will recognize first, with the indulgence of Senator Judge Rafi Tulfo, the lead prosecutor for her manifestation. As I understand, she asked for time for a huddle to determine whether she will still conduct redirect. So, Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Follow-up lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to 3 similar cases. Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka VP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay VP Sara. Kasi Siyempre, yung tinatarget niyo yun, ikaw ba naman? Kanino ka ba naman kaso mag-focus, di ba? almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering, Yung almost, malayo yun. Yung almost. Kaya ikaw, almost baklitang-baklita na dating pero sabi mo, hindi ka ba ding period. Di ba? Ganon yun, almost yun. why you did not investigate Mayor Baste
pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na Bias po si Lacson. sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Kalawakan. Mayor Baste, kaya Yung presidente natin, adik pang kalawakan. hindi po natin na Pangkalawakan. inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with So- other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste. Kasama po dito sa ano po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was, this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina. Na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Basti po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste. Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho eh. Kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila eh. Na maliwanag naman, bukod doon Kasi hindi naman siya vice president. O paano, gusto mo makulong si Mayor Baste, ganon? Langya ka, bakit? Napupugihan ka sa kanya, ganon? Langya talaga. sa January 2026 na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din eh. Pero bakit inimbestigahan niyo kay Vice President Sara at na-refer niyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin. Hindi, kasi kung papanoorin yung buong video, Ping, huwag kang aanga-anga ha. Kung papanoorin yung video, kasi pinalabas lang dyan yung pupugutan eh. Pero kung papanoorin yung buong video na nagsalita si Mayor Baste, inunahan na niya. O baka naggamitin nyo na naman to ha. Kaya hindi nila pwedeng gamitin sa laban kay Mayor Baste. Alam niya na hyperbole yung sa kanyang figure of speech. Inuna na niya. No? Baka gamitin nyo na naman to ha. O ito, sabihin ko, isang ulo lang ang kailangan namin. Ibig sabihin, isang ulo lang ang mananagot dito sa lahat ng kalokohan na to. Huwag aanga-angaping. Okay? Matalino ka dyan. Naging PNP ka dati, di ba? O baka napupugi. Ayan ang problema. Baka napupugi ka kay Mayor Baste. Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabuatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit nyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang-open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito. Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin dun po sa, isa nga dun sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC. As a matter of reference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang crimen or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense na initially,
deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing yung report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Canas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yun. So, Alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, ang talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig, kesa doon sa parang binaligtad na statement. Which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? tiningnan po Kung namin. tinignan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. Tama po, and we are also aware dun sa pagbalibaligtad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma. At pangalawa, it's been the subject already of an ICC, it's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po. Yeah, I'm not trying to put you on this spot. I'm just trying to be fair, ano? Apo. Kasi gusto ko talagang maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam ko yung aking boto. Tama Maraming po. salamat po. Salamat Thank you, po. Senator Judge Lacson. Hindi pa ba alam yung boto mo? Ang boto mo para kay Mayor Baste Duterte. Okay? Talaga si Pinky, natatawa ako sa iyo. Hindi alam yung boto. Hindi ba alam mo? Son, before the hindi chair ka, recognizes Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla. Si Rato. Chair will not. Sorry, I forgot about you, Senator Judge Pangilinan. Before Senator Judge Bam. Chair would like to call on the lead prosecutor again. Thank you for the sequence. Yes. What is the pleasure of the lead prosecutor? Shall you conduct redirect? Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, Your security. Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple. Oh, yan na naman. Pambihira. Parang yung kay ano to, kay Attorney Zulaika. So I guess you will not conduct any further redirect. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, counsel, as Yes, you have Your been reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established already. Objection, Your Honor. Again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're I have another satisfied manifestation, Your Honor. and you're contented with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit, pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation.
ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang Meron pa ba redirect kay Matibag para makaalis na siya dyan? Pambira talaga to si Bacolao. Ang dami sinasabi. ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor. Short rejoinder on that, Your Honor. The lead prosecutor is not yet finished. To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary. Objection, Your Honor. Same ground. Allow the lead prosecutor to finish. The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination. Thank you, counsel. Duly noted. Yun lang, tapos. Do you still want a rejoinder, Just a counsel? short for this one? rejoinder on the Las Cañas Yes, issue. counsel. Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit. And in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And Then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state. Your for Honor, the- may I just correct the manifestation No of the need, defense? counsel. Let the chair state for the fourth No need, Bacolao. time. The affidavit of Las Cañas was not offered as an authentic document executed by the affiant. Only that it was part of the documents used by Director Matibag in his open source investigation, as also clarified for the fifth time, if I will count it, by Senator Judge Lacson, that it was only part of the investigation of the NBI through what is called an open source investigation. Again, to reiterate, not as proof that of its authenticity and the truth of the contents contained in the affidavit or document purporting to be executed by Las Cañas. And that it is signed, Your Honor. Let that be the end of it, counsels, if you may. And we can proceed to the interventions and interjections of senator judges. Forgive my inadvertence earlier. Chair will recognize in this order, in the order that they indicated to the chair, as pointed out by the clerk of court, Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung Kaya kaso ni magkapatid pala itong dalawa na to, si Rapi Tulpo at saka itong si Ryan Will Tulpo. Ronald Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Nag-research yung trim nung sira. Nag-research. Sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay yata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyari ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? It's elegant. Elegant talaga itong mga tulpo na to pag nag-i-English eh. Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case katulad po nung nangyari kay
Vice Presidente, meron pong pending ngayon na kaso. At kung ito po ay maipile sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto. Actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari Grabe yung mga taga-mainstream media, no? Ang daming sinabi ni Attorney Binluan, sagutan nilang dalawa nitong si ito si Matibag. Ang mabilis pa sa alas 4 pagka si Senator Robin Padilla nagsalita, nakapost sila. Bakit? Kasi nga may engagement. Meron silang, huwag na kayong magtaka, hindi nila sinisiraan si Senator Robin Padilla. Patatakaw lang talaga sila sa pera. noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aaresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Brad, huwag kang aanga-anga ha. Iba yung pag kami nangyari sa akin at yung magbabayad ng 50 million ba yon? 50 million para gurgurin si Tat. Dalawang magkaibang bagay yun. Ba't pili yung pinukumpara ay nga pala, si Rapi Tulfo nga pala pangalan mo, no? Kaya yung mga argumento mo, si Rana from the get-go kasi si Rapi Tulfo ka nga pala. Sorry. Graduate. Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher ay inaresto dahil sa banta, posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his Sana all, Senator Judge. interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata? Your Honor, 2 bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na meron akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag.
So that is an admission. Pag ginurgur siya, ito naman si Matibag, kaya ka nababas eh. Napanood ng ating mga kababayan tapos linuloko. Eto, ganito kasi katindi sila ng manloko. Doon sa napanood, nakita at narinig natin, linuloko na tayo. Paano pa doon sa mga hindi natin nakikita, naririnig? Kagaya na lamang yung sa PhilHealth, sa Ginto, ang program appropriation, mga budget insertion. Yun hindi natin naririnig. O, kumusta na lang doon? Dito nga sa statement ni BP Sara, nakita, narinig, napanood ng sambayan ng Pilipino, linuloko tayo. Ganyan sila kaluloko. Na meron po. Oh. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin. Buti pa umuwi ka na, hanapin mo na maigi yun, Matibag. Umaga, araw, gabi, maghanap ka ng hitman na yan o kung sino man, di ba? Si John Wick, hanapin mo. That we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkat ang banta po sa Pangulo, Kawawang Pilipino. Ay, hindi pala kayo priority nito. Priority lang pala ng NBI, si Bangag, eh, no? Rico. kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, ito rin po ay dadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. Wala nang gagalaw kay Marcos Jr., bro. Wala nang gagalaw. Paano gagalawin yan? 2028 na, magta-2027, election period na eh. Wala nang gagalaw dyan. Ano na sabi mo kay Marcos Jr., stay put na lang siya, magbiber na yan, August. Naku, pagkatapos ng susunod na buwan, berna. O pagka-berna, September, October, November, December, o 4 na buwan na lang, 2027 na. Pagka 2027 na, ano pinag-uusapan natin dyan? Election season na yan. Diba? Sana bago magpasko, tapos na to, kabalbala na to para makapag-focus na tayo sa election. That is the Biro yan. very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit nyo ho na may mga persons of interest. So yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Nabanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakala po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi ang... gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals. Ang dami pa At may niyan. mga Hindi, sabihin na natin 15. 15 katao. Ika nga pinagsususpetsahan nyo na nakausap ni BP Sara, malabo yan. pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito. Well, again, kanina po, tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong
mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. So even those who are actively involved right now in men in uniform, is that what you're saying? That is something that I can say because general naman, it will not Kindly go wind to the up. identity. That'll be all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Salamat Matibag. po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You Aquino, may Aquino. proceed, sir, when you're ready. Kaya Aquino tayo, Aquino. You have 2 Aquino. minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chine-check po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukuntsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So Pag may nangyari kay BP, ako kulit nyo naman. Wala nga mangyayari kay Bangag, basta walang mangyayari kay BP Sara. O, masyado kayong mga ano. Di ba? Huwag kayo masyadong praning Taka ha. lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon? Yun po isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division, Ganon ho kapraning to, pati yung pagpunta sa ibang bansa ni Marcos Jr. Di ba? Si Tatay Digong, kung nagpupunta siya ng ibang bansa, talagang kitang-kita kasi yung pagmamahal ng ating mga kababayan dito kay Tatay Digong pag nagpupunta siya sa ibang bansa. Dito iba, pagka si Marcos Jr., talagang red alert silang lahat kasi nakita nyo naman, huling bisita niya sa Canada, pinagmumura siya ng mga kababayan natin doon. dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered but that's not the main reason po. Alright, salamat. Salamat po. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, susunod daw si Senator Robin Padilla. Ang gusto ko ho kasi, pagka titirada si Senator Robin Padilla, siya yung pinakauna sa video. Nasa 7 minutes na to ano na ho ito, ika nga masyado nang malayo. Gusto ko yung pagka sumalansan si Sen Robin, siya ang pinakauna. Panoorin ho natin ito mga kababayan.